Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw ng June 4, 2025, Wednesday. Alamin natin kung aling mga lugar sa bansa ang maaapektuhan ng habagat at ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at kung may posibilidad ba na mabuo ang isang bagyo sa susunod na linggo. Para naman palagi kang updated sa mga ulat ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, patuloy na umiiral ang Southwest Monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon habang ang ITCZ ay nakaapekto naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa mga probinsya ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulan na ito ay dala ng habagat kaya't posibleng magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga naturang lugar na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na awtoridad. Sa Mindanao naman, partikular sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Soxargen, BRMM, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental, maulap din ang kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Ang mga ito ay dulot ng ITCZ. Dahil dito, may banta rin ng pagbaha at landslide sa mga mabababang lugar. Kaya't sa mga kababayan natin sa Mindanao, doble ingat po tayo lalo na kung patuloy ang buhos ng ulan. Para naman sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panandaliang mga pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng habagat. Ang mga ganitong buhos ay karaniwang biglaan at malalakas. Huwag po nating baliwalain ito dahil maaari pa rin itong magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang mga ito ay dulot ng localized thunderstorms na kadalasang walang babala, malakas ang ulan at may kasamang malalakas na hangin. Maging alerto po tayo lalo na sa mga outdoor activities. Samantala, sa update mula sa ilang mga weather model, may binabantayang low-pressure area na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ayon sa European Center for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF, o mas kilala bilang European Model, may posibilidad na mabuo ang isang low-pressure area sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Kapag nag-develop ito bilang ganap na bagyo, posibleng hilahin nito ang mas malakas na habagat papasok sa Luzon at Visayas na magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa kabilang banda, ang GFS model ng United States ay nagpapakita rin ng posibilidad ng bagyo, ngunit sa silangang bahagi ng Philippine Sea o Pacific Ocean. Ayon sa modelong ito, hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo at maaari itong dumaan sa silangang baybayin patungong Taiwan o Japan. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga ganitong forecast ay long-range pa lamang at maaaring magbago sa mga susunod na araw. Posible rin na malusaw o hindi mabuo ang mga nasabing weather system, kaya't mahalaga ang regular na pag-monitor sa mga official forecast at advisories. Sa ngayon, ang habagat pa rin ang pangunahing weather system na nagdadala ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, habang ang ITCZ ang siyang nagdudulot ng pag-ulan sa Mindanao. Kaya't huwag po tayong pakakampante, ugaliin ang pag-check sa mga weather updates. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating channel. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas.